Magandang araw po sa inyo lahat, si Michelangelo. Binabati ko po ang buong pamayanan ng New Sinai School and College in Santa Rosa sa pangunguna at pamumuno ng ating Board of Directors, ating Chairman, Ms. Miriam, President Ms. Nelia, Vice President Sir Jose, Corporate Secretary Elsa, Corporate Treasurer Justir, at ang mga members of the Board of Directors, Ms. Cleofe, Ms. Heidi, Ms. Apelia, at mula po sa MDJ Representative. Sa lahat ng bumubuo at mga namumuno sa Academic Committee, sa aking mga kapwa-guro, sa ating mga minamahal at natatanging mga magulang at mga guardians, at syempre po, espesyal na pagbati sa lahat ng mga mag-aaral na magtatapos sa 7 commencement exercises sa senior high school. Congratulations po sa inyo. Ngayong araw pong ito ay espesyal sapagkat buod sa tagpo natin ang isang natatanging milestone po sa inyong pong mga buhay bilang mag-aaral. Nakakatuwa pong tingnan na akala po natin ang graduation po ay talaga pong pagtatapos. Pero nakita nyo naman sa pangalan pa lang po, commencement exercises. To commence sa pagsisimula o magsimula. Hindi po talaga ito ay pagtatapos. Pagkos ito ay pagpapatuloy sa mas exciting, mas makahulugan, at mas makulay na buhay ng isang mag-aaral. Sa graduation po ito, 4 dapat po ang nais kong ipaalala sa ating mga mag-aaral. Pakiulit nga po, 4 dapat. Hindi ko po narinig. Pakiulit po. 4 dapat. 4 dapat ang tatandaan natin pag tayo po ay umaattend sa mga graduation. 4 dapat ang ating tatandaan pag tayo po ay gumagraduate. Hindi ko makakalimutan ang mga sariling graduations na dinaanan ko habang ako po ay patuloy na tumatanda sa aking buhay. Totoo yan, mga minamahal na mag-aaral. Isa lang ang hindi natin mo ipagkakailan. Araw-araw tayo ay nagkakailan. Araw-araw tayo ay tumatanda. Araw-araw tayo ay humahambang sa panibagong buhay. At dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng buhay. Pag naunawaan natin na kailangan tayo ay magpatuloy. Kailangan tayo ay patuloy na lumakad sa mas mataas na antas ng ating pagiging tao. Lagi ko pong sinasabi po sa mga tao at pag ako'y nagsasalita po sa television man, sa my audiences, na pag tayo po ay nagigising sa umaga, lagi po tayo ngingiti. Bakit? Ano wala nga, una, hindi naman po utang na loob na gigising na tayo. Utang na loob namin doon sa Panginoon. At tandaan niyo po, wala tayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman po tayong kagandahan at kagwapuhan. Tulong mo na lang sa sarili mo yan. Imagine mo, pangit ka na, masama pa ugali mo, tapos makasimangot ka pa, ay mga Diyos ko po, hindi ka na magising sa susunod na araw. Life is beautiful, my dear friends. Mga minamahal na mag-aaral, huwag niyong kakalimutan na kahit maraming challenges sa buhay, kahit maraming problema tayong kakaharapin, isa pa rin ang totoo, masarap mabuhay. Alam niyo po, maiksi lang po ang buhay. Si Michelangelo, 41 na ako. Mukha lang akong fetus, pero 41 na ako. Nung nag-41 na po ako, natakot na po ako. Kasi sabi po ng Bible, the life of man is 70, 80 for those who are strong. Naku, pag kayo po ang biro ko nga, lumampas kayo ng 80, 85, 90, 95, may iba nagwa 100 pa. Dalawa lang po ang ibig sabihin niya. Una, it's either sobrang bait nyo na ang lakas-lakas nyo sa Panginoon or talaga naman ang certified na demonyo po kayo na kahit sa Satanas, ayaw pa po kayo balikin. O imagine nyo po, ako ng buhay ay hanggang 80 na lang po. Hindi ako po, bilang ko na. 80 minus 30, 41, may 39 na Pasko na lang ako. 39 na bagong taon. 39 na birthday. After po nun, 10 years na po ako. Patayin na po ako. Natakot na po ako. Pero alam ko po, sa mga umaatid dyan ngayon, kung nakita ko po kayo ngayon, mawawala po ang takot ko. Bakit? Dahil kung ako natatakot na, paano pa kayo? Mas matanda po kayo sa akin. 50 na kayo, 60 shots. 20 taon na lang, patay na po kayo. Pero nandito lang ako, wala po yan sa ina. Tandaan niyo po, may mga sanggol na sumakay sa Malaysia.
Hindi na nakababa. Bakit? Dahil bumagsak po yung eroplano. Kaya po takot ako pag pinagsusupo ako sa abroad o magsasalita ako at may speaking engagement ako na kailangan lumipad ako through airplane. Takot ako sapagkat lagi po ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa itago po natin sa pangalang Cebu Pacific. Kaya pala Cebu Pacific. Sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na po yung kaysa naman Asian Spirit. Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. No? Mas okay na po yung kaysa naman Sesket. Pagbagsak ng Sesket ka. Pero nagbibaro lang ako lahat ng aeroplano set na ang rule. Pag oras mo na. Kahit anong katok mo sa kamoy, kahit anong kagat mo sa puno ng akasya, kahit anong pamahiin pa ang gawin mo. Pag oras mo na kaibigan, oras mo na. Naalala ko nga dati, sumakay ako ng aeroplano. Diyos ko, takot po ako. Ang tagtag ng aeroplano, 30 minutes yung turbulence. Akala ko po, mamamatay na kami, babagsak na yung aeroplano. Kung ano-ano na po naririnig ko. Para sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung TK12349. Kasalukuyan po nagkakaproblema ng aeroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong live kasi ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga walang masyadong dalang pera at mahihirap, sumunod po kayo sa akin. Abagi ko Maria, napupuno ka ng crush, at ayan, magdadasal ka na. No? Kaya ano ang unang hamon sa atin ng ating pong graduation ngayon? Tandaan po natin na ang buhay po ay napakaganda. Yan po ang unang dapat natin tandaan. That life is so beautiful. Mga minamahal na mga kabataan, magpakatatag kayo. Marami pa kayong haharapin pagsubok sa buhay. Marami pa kayong mga problemang dadanasin. Huwag kayo basta-basta susubok. Huwag kayo basta-basta bibigay sapagkat may Diyos na nagmamahal sa inyo, gagawin sa inyo. At may mga magulang at mahal sa buhay kayo, gaya ng inyong mga magulang, lolo at lola, tito at tita, at mga kaibigan na ipapadala ang Diyos para kayo ay tulungan. Napansin ko kasi mahina ang tuhod ng mga kabataan. No? Hindi kagaya ng mga panahon natin, no? Sa mga magulang na nandiyan, mga kapwa ko guro, sa mga may edad na kagaya na ni Michelangelo. Ibang-iba ang mga kabataan natin. Bakit? Kasi nabuhay na kayo sa panahon ng teknolohiya. Noong panahon namin, walang internet. Pero napansin ko mas masaya ang buhay namin. Nagkikita-kita kami kahit walang cellphone. Naglalaro kami sa kalsada. Kayo, hindi na kayo naglalaro sa kalsada. Kami nung panahon ko, yung paglalaro ko sa kalsada yun ang nagturo sa akin ng mamahalagang aspeto sa buhay. Ngayon, ang mga laro nyo, napaka-expensive. Kailangan ng internet, kailangan ng magandang cellphone, bumibili pa kayo ng specific na computer para lang maglaro. No? Nung panahon namin yan, mas kailangan ng bahay mo, makakapaglaro ka lang. Diba, ang sarap balikan? Ang sarap paglaro sa kalsada. Sino makakalimot ng larong tago-rampo? Yung hanap ka ng hanap, nakauwi na pala lahat ng kaibigan mo. Diba? Yan ang tunay na kasamahan. Imagine mo, nag-aanapan kayo, naglaro kayo, elementary, college na, hindi pa kayo nagtagpo-tagpo. Paano umuwi yung kaibigan mo, kumain ng hapunan, hindi ka man lang in-inform. Sino makakalimot ng larong Chinese garden noong panahon ni Michelangelo? Babae at lalaki tumatalon dyan. Mas mataas pa tumanon kami mga lalaki. Pag ako tumanon, tunto ang babago Quezon City na. 45 minutes, nasa alamaan ako. Sino makakalimot ng larong shato? Ang puhunan mo lang ay kahoy. Sino makakalimutan ng larong tumpang preso? Ang kailangan lang may puhunan ng tsinelas na Rambo. Pag nakarambo ka, medyo nakakaluwag-luwag sa buhay ka na. Lalo na kung ang tatak ng tsinelas mo ay Islander. Pag Islander ay ang nanay mo nagtatrabaho sa opisina. Nakakatuwang balikan yung mga makalumang panahon na yun po ang nagpagtatag sa pagkatao natin. Mga minamahal na kabataan, magsisipagtapos. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa love life. Kasi may iba, puro love life. Mabata niyo pa lang kayo ng love life. Ang joke ko nga po, study now, learn later. Mag-aral muna kayo. Kasi iba yung may pinag-aralan. Noong nakaraan nga, nagsalita po ako sa Commission on Higher Education. Nagkaroon sila ng convention. At sabi ko nga po, that I still believe that the greatest equalizer is still education. Si Michelangelo, kahit ako po ay artista at public speaker, ako po ay professor. Sapagkat naniniwala po ko sa kahalagahan ng edukasyon. Huwag niyong hayaan na hindi kayo nakapag-aral kung kayo po ay may pagkakataon. Tandaan niyo mga minamahal na kabataan, yung meron kayo ngayon ay panalangin pa lang yan ng iba. Kaya huwag
iyong sasayahin. Yun ang una sa apat-dapat. Life is beautiful. Pangalawa, have an attitude of gratitude. Kung gusto nyo magpatuloy sa pag-angat sa buhay, kung gusto nyo patuloy na umakbang sa mas magandang kinabukasan, patuloy kayong magpasalamat araw-araw. Nung minsan nilalakad ako sa mall, kasi bakit naman kung gumagapang ako dyan, tuloy-tuloy ko, lalakad ako sa mall, lumakad sa akin, sabi niya, ay, ikaw ba si Michelangelo, yung hindi sa TV at sa TikTok? Ay ko, opo. Sabi niya, ay, malit ka lang pala sa personal. Sabi ko, pasensya na po, di kayo na po matanda. Sabi niya, pwede magtanong. Sabi mo kasi maging masaya. Paano ba maging masaya? Yan, daming tao ang lulungkot. Bakit maraming tao malulungkot? Ika niya. Ito po ang sabi ko sa kanya. Bakit maraming tao malulungkot? Kasi yung mga tao walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. My dear friends, if you will keep on counting the things you don't have, you will not just be sad, you will be miserable. Gusto mo maging masaya? Gusto niyo po ba maging masaya? O yung mga hindi po sumagot dyan, hindi ko kayo magiging masaya. Magluluglo kayo hanggang mamatay po kayo. Masusunod naman kayo. Gusto niyo ba maging masaya? Dapat naman po tayo gusto natin maging masaya. Ang sikreto para maging masaya, change your paradigm. The word paradigm came from the Greek term paradigma, which means pattern. Change your pattern of thinking. Huwag mo bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Bakit? Sapagkat pag binilang mo yung meron, magugulat ka na ang dami mo palang blessings na hindi mo inaasahan. Magugulat ka na marami ka palang natatanging biyaya na hindi mo nakikita o ina-acknowledge. Pag binago niyo po ang inyong paradigm or your pattern of thinking ng paradigma, you will not just be happy, you will be extremely happy. You will not just be happy, you will not just experience happiness, but you will realize the meaning of being joyful. From happiness to joy. Sabi niyo siguro, Michelangelo, madali maging masaya kung kaya mo walang problema. Who told you I don't have problems? I don't have problems. Lahat po tayo may problema. Simple lang po ang rule. Pag may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Ang problema kasi sa iyo, reklamador ka. Pag mahinit, pag malamig ang lamig, isang na naging bukod ka na lang. Yung bukod data walang nararamdaman. Pag ang unang isda, nagre-reklamo ka. Isda na naman, boy. Bago ka magreklamo, isda na naman. Ikaw ba naramdaman mo, naramdaman ng isda, nung pipito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang pipito. Sabihin ng isda, tako na naman, mapapatay mo yung ganun na yan. Nung isa may umiiyak sa akin babae, sabi niya, sir, sa babae ko pong tao, wala po akong dibdib. Sabi niya, kapatid ko ikaw ay babae at flat-chested ka, mampalad ka sapagkat ang likod mo, dibdib mo, ay iisa. Hindi ka na maglalakad na atlasyan. At kung payat ka, payatot kang tao, huwag kang makalala ang swerte mo. Sapagkat pag nagkasakit ka, hindi ka na kailangan i-x-ray. Flashlight lang. Kita na, may sakit ka. O diba? Alam niyo po, be grateful. Si Michelangelo po, I came from a broken family. Tatay ko po hindi sumakabilang buhay, nasa kabilang bahay. Not just that I was even a battered child. I was a battered kid. At naghirap po kami dahil sa pagpababae pagkalasin ng tatay ko. At alam niyo, makapag-aral lang po ako nung magkabaho lang ako. Naranasan ko pong magtinda ng basahan sa kalsada ng bahay na Valencias. Naranasan ko rin pong mamalimos, magkabaho lang po ako. At hindi ko po yung kinahiya sapagkat yun ang ginamit kong inspirasyon. Kaya naabot ko ang mga pangarap ko. Mga minamahal na kabataan, be grateful. Tandaan niyo po, lahat ng kadakilaan ay may pinagsimulang pagkaabang. Nagsimula tayo sa pagiging abang hanggang sa maabot natin ang tagumpay. Kaya gratitude is always the key to success. Yun ang pangalawa sa apat natin. Pangatlo, have focus. Yan po ang pangatlong dapat maalala natin as we move along these commencement exercises. We must have focus. Yan ang kulang sa maraming Pilipino. Yan ang kulang sa maraming kabataan. Wala sa focus.
Dito lang po kayo makita ng mga taong pag may baka, lumanan mo eh. Bakit? Wala sa malay ng mga tao. Wala sa focus. Dito lang kayo makakita na pag may naupukot na dulas, pinagtatawanan pa natin. Nung minsan naglalakad ako, magsasalita ako papunta sa isang kumpanya. May nadaanan akong kanal. May nalaglag sa kanal. Yung kawawang nalaglag hanggang dito yung tubig. Manunod-lunod siya. Lahat na nakakita sa nalaglag ng tawanan. Ako lang ang hindi tumawa dahil ako po yung nalaglag. O di po ba? Wala po tayo sa focus. Dito ka lang makita ng mga tao pag may naupukot na dulas, tatawanan ka na kinakabulin pa natin. Dito ka lang nakita ng mga tao, hindi na kailangan yung tanong. Tinatanong pa. Diba yung mga estudyante kayo? Sabi ng teacher, get one sheet of paper. May magtataas pa rin ang kamay. Sabi niya, set one rule. Oo, one rule na nila paper. Back to back ang text ng composite ka. Times 2 o 1 for better than kumatay ka. Diba? Magkamilan tayo, nadinili kayo ng mga sticker sa mga ganitong klase ng event. Pag hindi nyo gusto ang sticker, labas kayo ng labas. Ihi kayo ng ihi na hindi pa may panisaw-saw at tanggap ng nabata. Diba? Dito na kayo makakita ng mga hindi talaga makafocus para yung kapit-bahay namin pa nagsisipa. Hindi makapagbisa. Kasi nga, paikot-ikot ang ulo na napapansin niyo kung walang pinagkirpan ang pasada sa lamin. O may gagal pa. O ang pangit ng pare. Parang kapit-bahay namin pag nag-usaryo, hindi rin makapagtapos dahil lahat napapansin niyo sa akin sa ala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Maria, pakisal ng pintuan. Ang Panginoong Maria, nakablitan na nakabukas sa uulan. Ang Panginoong Maria, nakaplansya, nakasaksa. Ang Panginoong Maria, nagtimbal, nagbusa doon mo. Kaya sabi ng Rosario, ang Panginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasabintana. Huwag kang pinagpala sa babaeng plansya. Pinagpala ka naman ng anak ng timbayan. O ano-ano na nasabi dahil wala sa focus. My dear young people, have focus. Because that focus will teach you to have a goal in life. Tandaan ang kasabihan, you cannot score unless you have a goal. What is your goal in your life? What do you want to achieve 5, 10 years from now? Have focus. Because it is this same focus that would sustain you to reach for your goals. Not just your goals, but your dreams. Yan ang pangatlo sa 4 dapat. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, sa 4 dapat na tatandaan na ito. Mga minamahal na mag-aaral, be humble. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Bakit? Sapagkat unang-una, wala pa tayong napapatunayan sa ating buhay. At kahit meron na kayong mapatunayan sa buhay, gumanda ang karir nyo, yumamang kayo, maabot ang pangarap nyo, wala tayong karapatang mag-iba. Bakit? Sapagkat lahat ay biyaya. Lahat ay galing sa Panginoon. Whether you like it or not, may tumulong sa iyo para makapunta ka dyan. Kaya tawag-tawa nga ako pag naririnig ko yung mga salitang self-made. Para kay Michelangelo, wala pang self-made. Because whether you like it or not, before you realize yourself, somebody help you. Una ang Diyos, ang iyong pamilya, magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at mga tao nagtiwala sa inyo, mga teachers nyo na nagturo sa inyo, mga school administrators ninyo, at mga non-teaching personnel na naging kalakbay nyo sa pag-aaral nyo. Kaya walang self-made. Whether you like it or not, kadugtog tayo sa buhay ng iba. Mga minamahal na mga mag-aaral, maging mababa ang inyong kalooban, sapagkat lahat ay biyaya. Kaya po, sa pagpapatuloy po ng inyong commencement exercises, pinagdarasal ko po kayo, mga minamahal na mag-aaral, at mga magulang, na maunawaan po natin mabuti ang 4 dapat na tandaan natin upang mas makita natin ang mas makahulugan at mas masaya ng buhay. Muli sa inyo po lahat, congratulations! Ito po si Michelangelo. Sana magkadaupang palad po tayo sa mga susunod pang panahon. Remain happy and blessed. God bless you! To present our plaque of appreciation to the commencement guest speaker, may we go our academic head, Sir Filipino A. Mercado Jr. New Signing Spirit Colleges of the Rosa Incorporated, Basic Education Department, Senior High School, hereby awarded this plaque of appreciation to Brother Michael Angel Labrie for sharing his brilliant thoughts, inspirations, and admirations as the best guest speaker in the Senior High School 7 commencement exercises with the theme Kabataang Pilipino para sa katatag na kinabukasan
Pilipinas. Given this 16th day of May 2024 at the City Auditorium, City Government of Santa Rosa, Barangay Market Area, Santa Rosa City, Laguna. Signed, Florentin Mercado Jr., Academic Head, Ophelia M. Valentin, School Administrator, and Dr. Nelly A. Bernice, School President. We would like to ask Mrs. Valentin to receive the award for Brother Michelangelo. To present the candidates for